Ayan guys, meron naman tayong sasagutin at ito po ay isang message sa inbox na nagtatanong kung ano ba dapat niyang gawin. Ang kanyang karelasyon ay isang arranged marriage at ito daw ay nagtangka na magpakamatay kasi gusto siya ang piliin. At ang sabi pa ng magulang, hindi siya makakatanggap ng tulong kung ibang lahi ang papakasalan niya. So, ang kaniyang jewables ay i-arrange after 2 years. At ito naman, ang gusto ng jewables niya ay siya talaga ang papakasalan. Pero, hindi pumapayag daw ang mga magulang. And ang sabi pa daw is na-stress na yung jewables niya, kaya daw ay pinayagan na lang niya na sabi na ng jewables niya, magpapakasal sila after magpapakasal siya sa kanyang arranged marriage after ng kasal nila kasi siya ang uunahin na magpakasal sa kanyang itong kay Pilipina bago sa kanyang cousin. So, nagpapa-advise siya kasi na masasaktan daw siya pag na-arrange yung kanyang jewables doon sa kanyang cousin na mm, nagpapaalam na ikakasal din siya after ng kasal nila sa kanyang cousin kasi yun na yung nakatadhana sa kanya ng pamilya. So, ito si Bebe ay naguguluhan kung ano ba dapat niyang gawin dahil syempre na-in love din siya sa kanyang jewables na ito. At ang sabi ng jewables niya ay mas maganda na lang daw mawala siya sa mundo basta kung hindi man lang sila magkatuluyan nitong si Bebe. So, ngayon ay ang kanyang jewables ay nagsisikap na gumawa daw ng kanyang sariling bahay para sa kanilang dalawa. And kung siya naman daw ay ma-arrange sa kanyang magulang, doon sa kanyang cousin, wala nang walang gagastusin ang kanyang jewables doon sa cousin. So, dito guys, mm, ang masasabi ko lang sa ganitong problema about sa relasyon na ganito, it hurts na um, mapapakinggan na itong relasyon na to is may halong kasinungalingan. Um, kasi, dito kasi, itong lalaki na to is sure naman talaga na hindi nila yan magugustuhan yung cousin nila. 100% na yan. Hindi talaga nila yan magugustuhan kasi hindi naman yan sila nakikita at hindi naman yan sila talaga magkarelasyon. So, at tradisyon nila yan. Tradisyon nila yan. Once na siya ay na-arrange na talaga, na napag-usapan niya ng pamilya na yan, hindi na talaga yan pwedeng, pwedeng tawag dito, baliin yung usapan na yan. Kasi, family to family kasi yan eh. Ibig sabihin, cousin yan sila. So, either sa tatay o sa nanay yan nakadikit yung kanyang cousin. Kumbaga, nakaside. At hindi niya pwede kasi nga is napag-usapan na yan. Itong jowa mo kasi, Bebe, um, iniisip niya na alam mo yun, okay, sabihin na natin na mahal ka niya, pero kasi sa sinasabi niya na hindi niya kayang um, i-control or baliin yung kanyang arranged marriage. Totoo talaga yun. Ang ano lang dito is ah, sasabihin niyang hindi niya mahal, sasabihin niyang ganito, wala eh. Wala namang pag-ibig sa kanila na arranged marriage. Doon na lang naman yan sila iibig pagka magkasama na sila. Pero, itong si Jowables mo na ngayon ay hindi niya ikaw pa mapanindigan sa kanyang, kasi first of all, pwede niyang kausapin yung pamilya niya kasi malayo pa naman eh, 2 years. 2 years is sobrang malaki pa yung dapat magawa. Kaso lang, ito nga ang problema dito sa Pakistan. Ang mga anak na lalaki, hindi talaga yan sila pwedeng baliin yung nakasanayang tradisyon, kultura nila. Yun nga lang, ang talo dito is ang mga foreign. Kasi nga, napun itong tradisyon natin ay ayaw kasi natin na may kahalo talaga, may kasali. May kasali sa relasyon. So,
sa sinabi mo na nasasaktan ka if ever na magpapakasal siya sa cousin niya, isa lang talaga ang masasabi ko sa'yo na malayo pa ang umaga. Pwede ka pang maghanap ng iba na ikaw lang. Kasi alam mo, sa Pilipinas, pagka tayo nagkipagrelasyon, pagka mayroon yan, ibang babae yung boyfriend natin, kaya naman natin gawin na, alam mo yun, kaya natin gawin na mag-move on, 'di ba? Kasi ayaw natin ng dalawa. Mabalitaan lang natin yung boyfriend natin na merong isang boyfriend doon sa kapitbahay o sa kabilang kanto. Talagang sinasabi natin ay hiwala na tayo. Bakit ba? So dapat ganun. Huwag nyo kasing idiin yung sarili ninyo sa isang tao na hindi naman kaya niya ang gusto mo. Dapat yung gusto mo ang kaya niya. Kung hindi niya kaya yung gusto mo, so maghanap ng iba. Kasi marami namang lalaki sa mundo eh. Yung lalaki na yan, kung hindi ka mapanindigan sa ganitong sitwasyon, kasi hindi naman, pwede naman niya kausapin yan. Talaga, oo, I know na yung, ang arranged marriage is talagang fixing talaga. Yeah, fixed marriage, para lang, ano eh, parang tornilyo yan, ano talaga. Pero, kung siya naman, malayo pa naman yung arrange nila, pwede niyang kausapin yung by family. Aw, mag-ano siya, mag-take a rest na lang talaga siya dyan na magkakalaban-laban talaga yung magpapamilya. Pero alam mo yun, in the long run, magkakaintindihan din yan sila. Dahil dito nga, ito ha, example na lang itong problema mo. Ah, yung biyenan ko, example ko na lang, yung biyenan ko is nag-usap kami one time. Sabi niya sa akin na hindi talaga sila pumapayag at that time na nagpaalam yung asawa ko na mag mag-asawa ng foreign na babae. Ngayon, ang kasi nga hindi nila alam kung alam mo yun, ugali o something. Alam nila baka hindi maglo-long lasting at hindi rin talaga. So, ayun na nga guys, nakat ko yung aking video. So, ayun na nga, about dun sa aking mother-in-law na sinabi niya na ngayon lang niya napagtanto na much better pa daw na love marriage na lang ang kanyang mga anak kasi itong elder brother ko na dalawa is arranged marriage ito. At itong asawa ko, kami lang ang love marriage, siya lang yung love marriage. At sinabi niya na kung alam lang niya na maganda pala ang love marriage, mas papayagan niya yung dalawang anak niya na mag-love marriage kasi um, walang away. Kumbaga, hindi niya nakita sa akin, example, na nakipaghambalusan ako sa kapwa ko hipag. Pero syempre, meron naman tayong ganyan. Pero syempre, pag may respeto ka, kasi ibang lahi ka, ibang lahi sila, hindi talaga tayo dito sa ating pagka-Pilipina, dapat kontrolado natin talagang ugali natin. Kasi dapat tayong makisama sa ibang lahi na kung hindi ka naman inaano, wag mo nang patulan yung mga taong may, alam mo yun, mahilig sila sa ano eh, mahilig sila dito yung, alam mo yun, yung parinig. Pero kung hindi mo sila papatulan, hindi na nila gagawin. So, dito sa advice ko sa'yo, na kung hindi ka man kaya ng iyong minamahal, pagmahal ka na lang ng iba. Kasi kung hindi ka naman niya kayang panindigan na ikaw lang, kasi masakit talaga yan. Kung hindi mo talaga tanggap yung may kahati ka, through the years, oo, makasal man kayo, pero it's useless kasi masasaktan ka at magmo-move away ka talaga. Yan yung lagi nangyayari dito. Sasabihin mo na kaya mo, yung iba kaya nila, and then hindi pala kaya. Kaya naglulumpasay na makipaghiwalay kasi hindi kaya. So, huwag mo nang subukan kung hindi mo kaya. Sabi mo, hindi mo kaya na makita yung minamahal mo, na ma-share sa iba. So, why? Mayroon tayong mga ano eh, may mga choices tayo. Pwede tayong mag-choose kung sino yung gusto natin. Kung mahal mo man siya ngayon, pwede mo siyang palitan, yung mamahalin ka ng todo. Hindi yung ikaw yung nagmahal talaga, na ikaw na yung nagda-drive sa relasyon ninyo. So, I hope na para sa akin, maghanap ka ng ikaw lang kasi mayroon talagang para sa'yo na ikaw lang talaga. Kung hindi ka man niya kayang panindigan. So, ayun lang. Sana ay nasagot ko yung iyong katanungan sa inbox. And sa lahat ay manood
Ayan guys, meron naman tayong sasagutin at ito po ay isang message sa inbox na nagtatanong kung ano ba dapat niyang gawin. Ang kanyang karelasyon ay isang arranged marriage at ito daw ay nagtangka na magpakamatay kasi gusto siya ang piliin. At ang sabi pa ng magulang, hindi siya makakatanggap ng tulong kung ibang lahi ang papakasalan niya. So, ang kaniyang jewables ay i-arrange after 2 years. At ito naman, ang gusto ng jewables niya ay siya talaga ang papakasalan. Pero, hindi pumapayag daw ang mga magulang. And ang sabi pa daw is na-stress na yung jewables niya, kaya daw ay pinayagan na lang niya na sabi daw ng jewables niya, magpapakasal sila after magpapakasal siya sa kanyang arranged marriage after ng kasal nila kasi siya ang uunahin na magpakasal sa kanyang itong kay Pilipina bago sa kanyang cousin. So, nagpapa-advise siya kasi na masasaktan daw siya pag na-arrange yung kanyang jewables doon sa kanyang cousin na mm, nagpapaalam na ikakasal din siya after ng kasal nila sa kanyang cousin kasi yun na yung nakatadhana sa kanya ng pamilya. So, ito si Bebe ay naguguluhan kung ano ba dapat niyang gawin dahil syempre na-in love din siya sa kanyang jewables na ito. At ang sabi ng jewables niya ay mas maganda na lang daw mawala siya sa mundo basta kung hindi man lang sila magkatuluyan nitong si Bebe. So, ngayon ay ang kanyang jewables ay nagsisikap na gumawa daw ng kanyang sariling bahay para sa kanila, sa kanilang dalawa. And kung siya naman daw ay ma-arrange sa kanyang magulang, doon sa kanyang cousin, wala nang, walang gagastusin ang kanyang jewables doon sa cousin. So, dito guys, mm, ang masasabi ko lang sa ganitong problema about sa relasyon na ganito, it hurts na um, mapapakinggan na itong relasyon na to is may halong kasinungalingan. Um, kasi, dito kasi, itong lalaki na to is sure naman talaga na hindi nila yan magugustuhan yung kasi nila. 100% na yan. Hindi talaga nila yan magugustuhan kasi hindi naman yan sila nakikita at hindi naman yan sila talaga magkarelasyon. So, at tradisyon nila yan. Tradisyon nila yan. Once na siya ay na-arrange na talaga, na napag-usapan niya ng pamilya na yan, hindi na talaga yan pwedeng, pwede siya pwedeng, tawag dito, baliin yung usapan na yan. Kasi, family to family kasi yan eh. Ibig sabihin, cousin yan sila. So, either sa tatay o sa nanay yan nakadikit yung kanyang cousin. Kumbaga, nakaside. At hindi niya pwede kasi nga is napag-usapan na yan. Itong jowa mo kasi, Bebe, um, iniisip niya na alam mo yun, okay, sabihin na natin na mahal ka niya, pero kasi sa sinasabi niya na hindi niya kayang um, i-control or baliin yung kanyang arranged marriage. Totoo talaga yun. Ang ano lang dito is ah, sasabihin niyang hindi niya mahal, sasabihin niyang ganito, wala eh. Wala namang pag-ibig sa kanila na arranged marriage. Doon na lang naman yan sila iibig pagka magkasama na sila. Pero, itong si Jowables mo na ngayon ay hindi niya ikaw pa mapanindigan sa kanyang, kasi first of all, pwede niyang kausapin yung pamilya niya kasi malayo pa naman eh, 2 years. 2 years is sobrang malaki pa yung dapat magawa. Kaso lang, ito nga ang problema dito sa Pakistan. Ang mga anak na lalaki, hindi talaga yan sila pwedeng baliin yung nakasanayang tradisyon, kultura nila. Yun nga lang, ang talo dito is ang mga foreign. Kasi nga, napun itong tradisyon natin ay ayaw kasi natin na may kahalo talaga, may kasali. May kasali sa relasyon. So,
sa sinabi mo na nasasaktan ka if ever na magpapakasal siya sa cousin niya, isa lang talaga ang masasabi ko sa'yo na malayo pa ang umaga. Pwede ka pang maghanap ng iba na ikaw lang. Kasi alam mo, sa Pilipinas, pagka tayo nagkipagrelasyon, pagka meron yan, ibang babae yung boyfriend natin, kaya naman natin gawin na, alam mo yun, kaya natin gawin na mag-move on, 'di ba? Kasi ayaw natin ng dalawa. Mabalitaan lang natin yung boyfriend natin na merong isang boyfriend doon sa kapitbahay o sa kabilang kanto. Talagang sinasabi natin ay hiwala na tayo. Bakit ba? So dapat ganun. Huwag nyo kasing idiin yung sarili ninyo sa isang tao na hindi naman kaya niya ang gusto mo. Dapat yung gusto mo ang kaya niya. Kung hindi niya kaya yung gusto mo, so maghanap ng iba. Kasi marami namang lalaki sa mundo eh. Yung lalaki na yan, kung hindi ka mapanindigan sa ganitong sitwasyon, kasi hindi naman, pwede naman niya kausapin yan, talaga oo, I know na yung, ang arranged marriage is talagang fixing talaga yan, fixed marriage, parang, ano eh, parang tornilyo yan, ano talaga. Pero, kung siya naman, malayo pa naman yung arrange nila, pwede niyang kausapin yung by family. Aw, mag-ano siya, mag-take a rest na lang talaga siya dyan na magkakalaban-laban talaga yung magpapamilya. Pero alam mo yun, in the long run, magkakaintindihan din yan sila. Dahil dito nga, ito ha, example na lang ito, itong problema mo. Ah, yung biyenan ko, example ko na lang, yung biyenan ko is nag-usap kami one time. Sabi niya sa akin na hindi talaga sila pumapayag at that time na nagpaalam yung asawa ko na mag mag-asawa ng foreign na babae. Ngayon, ang kasi nga hindi nila alam kung alam mo yun, ugali o something, alam nila baka hindi maglo-long lasting at hindi rin talaga. So, yun na nga guys, nakat ko yung aking video. So, walang away. Kumbaga, hindi niya nakita sa akin. Example, na nakipaghambalusan ako sa kapwa ko hipag. Pero syempre, meron naman tayong ganyan. Pero syempre, pag may respeto ka, kasi ibang lahi ka, ibang lahi sila, hindi talaga tayo ha, dito sa ating pagka Pilipina, dapat kontrolado natin talagang ugali natin. Kasi dapat tayong makisama sa ibang lahi na kung hindi ka naman inaano, wag mo nang patulan yung mga taong may, alam mo yun, mahilig sila sa ano eh, mahilig sila dito yung, alam mo yun, yung parinig. Pero kung hindi mo sila papatulan, hindi na nila gagawin. So, dito sa advice ko sa'yo, na kung hindi ka man kaya ng iyong minamahal, pagmahal ka na lang ng iba. Kasi kung hindi ka naman niya kayang panindigan na ikaw lang, kasi masakit talaga yan. Kung hindi mo talaga tanggap yung may kahati ka, through the years, oo, makasal man kayo, pero it's useless kasi masasaktan ka at magmo-move away ka talaga. Yan yung lagi nangyayari dito. Sasabihin mo na kaya mo, yung iba ha, kaya nila, and then hindi pala kaya. Kaya naglulumpasay na makipaghiwalay kasi hindi kaya. So, huwag mo nang subukan kung hindi mo kaya. Sabi mo, hindi mo kaya na makita yung minamahal mo, na ma-share sa iba. So, why? Mayroon tayong mga ano eh, may mga choices tayo. Pwede tayong mag-choose kung sino yung gusto natin. Kung mahal mo man siya ngayon, pwede mo siyang palitan, yung mamahalin ka ng todo. Hindi yung ikaw yung nagmahal talaga, na ikaw na yung nagdadrive sa relasyon ninyo. So, I hope na para sa akin, maghanap ka ng ikaw lang kasi mayroon talagang para sa'yo na ikaw lang talaga kung hindi ka man niya kayang panindigan. So, ayun lang. Sana ay nasagot ko yung iyong katanungan sa inbox. And sa lahat ay manood